buti nga kasi nag-national team ko eh. Kasi kung hindi ka na-expose sa international games, hindi ka rin matatagpuan ng Thailand. Tama ka dyan. Sobrang tama ka dyan. How's your experience dun sa Thailand? As unang beses mo na talagang nagko-compete ka for them and with them, diba? Actually, nung first game ko, ito yung hindi ko makakalimutan eh. First game ko with them, ang nasa isip ko lang, pag once nakapuntos na ako, tutuloy-tuloy na to. Yun talaga yung nasa isip ko. Pag once nakapuntos ako, tutuloy-tuloy na to. Sinet sa akin yung bola. Siguro, mga ilang score na yun eh. Mga nasa 5. Wala pa akong puntos kasi wala pang set. First set sa akin nung setter ko doon, puntos. Sabi ko, tutuloy-tuloy na to. So, nakuha ko agad yung confidence. Kumpiyansa mo. Doon. And, bago pa naman ako isabak doon sa game, talagang yung connection talaga yung binibuild up nila. Connection between setter and spiker, setter and libero. Ganon yun eh. Ganon yung sistema dun eh. So, sabi ko, okay, gagawin ko to para, alam mo yun, para syempre sa sarili ko. And, para mag-grow pa ako. Yun yung thinking ko talaga dati. So, ayun, nagtuloy-tuloy naman yung laro ko na so far. Kaso nga lang may one time na 2 weeks yun eh, na na-injured ako quads. Kasi nasobra na ako sa training. Nagkaroon ako ng quad strain. And thankful naman ako sa kanila kasi yung the whole week na yun, hindi ako pinatraining. At nag-heal yung yung strain ko. So, syempre, yung next game namin, matindi rin yung kalaban namin. Nakapag-perform pa rin. Tsaka first 6 ka dito, diba? Tama. At maganda yung naging finish ng team nyo. In fairness, si Mylene, isa siya sa mga Philippine volleyball players na naging import na sa Pilipinas. Yes. Baka hindi po nalalaman ng iba, isa si Mylene doon. At naging maganda talaga ang karera niya sa Thailand nung naglaro siya doon. Correct. Kinikwento mo sa amin ang training program nila, sistema. Baka pwede mong i-share din dito kung ano yung mga differences ng training sa Thailand compared dito sa Pilipinas na talagang parang unforgettable sa'yo, napawaw ka? Napawaw lang ako. Napawaw talaga ako. Hindi lang. Napawaw si Mylene na talaga to, yung kinakausap mo. Tama. Si Ate Mylene to. Siya yan. Ako lang to. Napawaw ako. Napawaw ka sa sistema. Hindi lang kasi ako napawaw lang. Napawaw talaga ako sa sistema. Ang kita niya. Ipasa mo dito. Diba malamig dito? Ang init. Nag-iinit na siya. Gusto ko niya nasuntukin. Okay, going back. Sobrang quality nung ensayo. So, hindi kami nakafocus sa madaming drills. Naiinitan na siya. Hindi kami nakafocus sa maraming drills. Actually, puro kami scrimmage all the time. Ilang oras ng training mo din? 3 hours. 3 hours lang. Pero hati yun, 2 hours na ball training, tapos 1 hour na weights. May difference din talaga. Kasi malaki. Dito sa atin, mga 6 hours, 5 hours. So, doon, 3 hours lang talaga. Tapos, pagka 3 hours, stop na yun. Yes. Once a day lang? I don't know kasi, once a day lang kami. Wow. I don't know kasi, syempre, siguro dahil season din, kaya ganun sila magpa-training. Pero, feeling ko, ganun talaga sila magpa-training. Culture na siguro sa kanila. So, ang nagpapatagal lang sa amin sa drills namin is yung scrimmage talaga. Doon talaga nila binibuild lahat. Grabe, no? Like, paluan, ganito, ganyan. Diskartihan, technique sa volleyball, doon lahat. Blockings, hindi kami masyado nagdi-drills. Pero depensa, ayun yung number 1 talaga. Kaya siguro talagang, sorry po, talagang madidepensa sila. So, ayun, sabi ko, nag-observe lang ako. Mahilig ka. Observant kasi ako. Observant ka. So, nag-observe lang ako sa kung anong mga pinapagawa, yung mga nangyayari. And, ayaw nilang na-stress yung players.
Talaga? Yes. Kasi may one time na a day before ng game namin. Kasi ganun kami palagi. Magta-travel kasi kami papuntang Bangkok. From Korat, ta-travel kami papuntang Bangkok. Ng morning, a day before ng game namin. Okay. Morning, ta-travel kami. Wala kaming training nun. Hapon lang kami magkakaroon ng slow jog sa Oval. Wow. O slow jog lang kami doon. Kasi kami, parang yung hotel na tinutuluyan namin, parang apartment ng mga athlete talaga. So, 2 ikot lang kami sa Oval. Tapos, so, light training lang talaga? Super light. Tapos, stretching, konting-konting ganyan. Tapos, may bola kami. Lang kayo, ma-activate. Tapos, mag-spike receive lang kami. Tapos na. May one time, yung takbo namin yon, binilisan ko kasi. Kasi parang sabi ko, nabibitin ako. Bilisan ko nga. Tapos, Mai! Tawag sa'yo. Kasi Mai yung pangalan ko. Mai. So, pag tinatawag nila yung pangalan, wait lang may iba lang tayo. Pag tinatawag nila yung pangalan ko, feeling ko nasa Finding Nemo. Alam mo yung mga birds? Mai. Sorry. Ikaw na talaga to. Sabi niya kasi, kwento ko lang Sige, kwento. Nasamin. So pag tinatawag nila ako, Mai. May tono kasi sila, di ba? So pag tinatawag na, Mai. No. Sabi niya, no, wag daw mabilis. No, slow only. Mas stress daw. Yan. May stress daw yung legs ko. Kailangan fresh daw kami. Kinabagahan. Galing. Nagtatraining pa kayo sa umaga before game? No, hindi na po. Ang galing. Diretso na kami ng game. Ganun talaga sila. Kamusta pala sila as teammate? Sish, mababait ba sila? Mababait sila. May mga times nga na pag may birthday, parang sa atin din, nagse-celebrate din. And pinupuntahan din nila ako sa condo ko. Sa condo. Tapos kakain lang kami. Tapos may times na after training, lalabas kami magdo-noodles. Noodles kasi yung uso doon. Hindi ramyun. Noodles. Tsaka mahilig sila sa mga gulay tsaka frutas. Oo. Ay, ito pala yung na-experience ko doon. Kasama ko yung mga manager, gano'n, yung mga team owner. Pinakain nila ako ng papaya pokpok. Alam niyo yun? Hindi, syempre. Alam niyo yun? Papaya pokpok tawag nila doon. Anong unang impression mo nung sinabi sa'yo? Yung maanghang. Oo. Sabi ko, ba't naman pokpok? Tapos? Yun pala, papaya, tapos masarap. Ginanon, tapos pinukpupukpuk. Ganon. Okay. Nung una, sabi ko, kasi sobrang spicy niya. Sabi ko, di ko ako, konti lang. Chopstick pa yan, konti lang. Is it good? Sabi ko, yeah, good. Sabi ko, sa isip-isip ko, umaapoy na yung tenga ko, yung mata ko nagluluhan, yung mga sobrang anghang. Mahilig sila sa maanghang di ba? Sobrang anghang nun. Ay, mag-Thai food tayo. Oo nga, may alam kami na sa favorite, mamaya gusto. Pad Thai. Wait lang, tapusin ko lang ito. Sige. Sige. Kwento. Tapos, di ba hindi ako mahilig sa mga sa mga fresh. Sa mga fresh. Balikan mo na lang kami, magkakwentuhan muna kami. Ano ba kasi yun? Ano ba? Di ba hindi ako mahilig sa mga fresh meats? Oo, yung mga sashimi, gano'n. Ayaw mo ng fresh meat? Ako din, ayaw ko. Gusto mo? Beshi, nung habang kinakain ko yung papaya pokpok, nakita ko yung fresh na crabs. May fresh pala silang... Raw. Ayaw ko na dito. Fresh pa, nagapang pa, Bishi! Wait, nagapang pa! Sabi ko, bakit ayaw mo ng fresh? Gusto mo ba yung mga nabubulok na? Ayaw mo pala ng raw? Ayaw mo pala nung... Mali. Ayaw mo pala ng hilaw. Alam ko na yung sabi ko na Okay, go.
Naiinitan na din ako. Buhay pa! Buhay pa! Nagapang pa, sister. Sabi ko, na-realize ko, bakit na magapang pa? Alam mo yung maliliit na crab? Paano pag sinipit ka nun? Hindi, wala siyang malaking gano'n. Andito talaga. Wala siyang malaking gano'n. Sabi ko, parang alam mo yung parang gusto ko Iluwa yung papaya pokpok na yun. But I love Thailand, ha? I love Thailand. Alam mo Thailand word ang favorite mo na natutunan? With Thai accent, ha? Anong Thai word ang favorite mo na natutunan mo? Fai la. Ano yung... Ano yung fai la? Ano yung fai la? Sorry. Bakit? Nawala. Ito yung payla. Ito talaga. Sabi ko sa inyo, mahaba to eh. Tapos na yung training namin. Nagba-vlog ako. Kasama ko siya, tsaka si Katarado. Tapos, si Gretchen Soltones, kasama din natin. Nagpunta kami sa 7-Eleven. Magpapaload si Dorian. Ay, gano'n ko yan. Si Dorian. Magpapaload sa 7-Eleven. Ang video ko, sabi ko, tingnan mo si Gretchen, kamukha niya yung nagtitinda sa 7-Eleven. Hindi tawa kami ng tawa. Nawala sa focus. Si Dorian naman, magpapaload. Ito si Maka. Sa akin kasi nagtanong. Nagtatanong siya kay Dorian. Sa akin nagtanong si Dorian. Pero binibidyoan ko sila na to, ha? Paano magpa-load? Sabi niyang ganyan. Sabi ko, sabihin mo lang, la, 7 days. Nulit ko pa, la, 7 days. Pagpasok namin, pumila pa tayo, sister. Pila. Baliw ka. Tapos magdating doon sa counter si Doria, hindi din sila nagkakaintindihan na tindera. Tapos sabi nila, payla, 7 days. Tapos sabi nila, gawa ganun. Tapos sinitingnan niya yung cellphone, hindi niya alam, kasi hindi naiintindihan yung language. Inuulit-ulit pa ni Doria. Payla. Hindi yung totoong Thai word. Pinagtipan si Doria, baliw talaga to eh. Inuulit-ulit pa niya dun sa counter. Sabi niya, la, 7 days. Ganyan yung... yung nasa counter, yung kilay niya, nakaganon. Nakataas. Pulpak yung blush on. Hindi ko alam kung style niya lang yun. Pabilog talaga. Kasi yung blush on, pabilog talaga. Balikan mo nga. Panoodin niyo yan nasa vlog Grabe lang yan. Sobrang pabilog na talaga. Tawa kami ng tawa ni Maylene. Si Doria, seryoso siya doon. Kaming dalawa, tawa ng tawa. Kasi alam namin, hindi yan Thai word. Gawa-gawa na lang yun. Yung seryoso nga, anong Thai word yung So ito nga, nalaman ko nga na yung gawa-gawa kong yun, kasi naririnig ko yun pag nagtitraining yung mga Thailand. Diba? Payla. Payla ang pagkadinig ko. Yun pala, Menfen Rai. Ang layo! Ano yun? Nakakainis. Akala ko medyo similar. Sounds like, ang layo. Hindi, ganito kasi. Pakinggan niyo ako, wait lang. Magta-Thai accent ako. Magta-Thai accent ako. Menpen lai. Ganon nila ibigkas. Menpen lai. Kasi hindi sila mabigkas sa R. Gets? Yung grab nga, crab. Pwede ako dyan. I'm not mocking Thailand. I love Thailand. I really love Thailand. Grab? Crab. Hindi nila wala silang R. Wala silang R. Baka taga-Thailand ka. Oo. Taga-Thailand ka talaga. So, yun pala, pag babasahin mo yun, Menfen Rai. Pero ang bigkas kasi nila, Menpen Lai. So, ang dinig ko, payla. Layo pa din. Grabe yung tenga mo, Tino. May sariling translator. Grabe yung tenga mo. Iba yung papasok sa eardrums mo. Napasok ko yun kay Doria. Napagtripan ko si Doria. So, ano? Ano ibig sabihin nun? Menfen Rai, no problem. Menfen Rai pala yung favorite mo. Menfen Rai. No problem. Payla.
Tapos, marunong na ako nung mag-count hanggang 10 kasi yung play namin. Sige nga. Ng song, sip, ha, sim? Nakalimutan ko na. Huwag ka na mag-play. Ilang years na din kasi, diba? Ilang years na din. Salamat sa panonood ng Beast Mode. Kung na-enjoy mo ang episode na to, may mas marami pa kaming kwento ng sigawan, asaran, at kulitan dito sa channel. At syempre, huwag kalimutang mag-like, comment, at subscribe para ikaw ang unang makakita ng bagong Beast Mode drops. Follow na rin kami sa socials. Daming behind the scenes at bonus clips na papangka sa feed mo.